Magandang hapon po. Hustisya ang panawagan ng magkapatid sa Las Piñas na binugbog ng grupo ng malalaki. Ang isa sa mga biktima inoobserbahan pa sa ospital. Ang sabi ng pulisya na kursuladahan lang daw ang dalawa. Ang isa sa mga nabugbog, menor de edad na trip lang daw mambugbog noon. Nakatutok si Nico Wahe. Magkakapisa na sa isang fast food restaurant ang magkapatid na ito madaling araw noong Miyerkules sa Las Piñas. Hanggang napahinto sila sa gilid ng kalsada. May lalaking sumulpot at biglang nanuntok sa magkapatid. Nang gaganti na sana ang dalawa, lumabas ang iba pang lalaki. Tumawid ang isang biktima pero hinabol siya ng isa sa mga lalaki at patuloy siyang binugbog. Isang rider ang nagmalasakit umawat. Ang kapatid naman niya na corner ng mas maraming lalaki. Maaninag kung paano siya pinagtulungan ng tatlong lalaki. Sinubukan tumakas ng biktima mula sa kumukuyog sa kanya pero natumba ito. Dito na siya nilapitan ng lalaking nakaputi at tinadyakan siya. Natigil ang pambubugbog nang umawat ang mga bystander. Kilala na raw ng Las Piñas Police ang apat na sospek. Anila nag-iinuman ng mga sospek bago ang insidente. Kainuman nila ang testigo na siyang nagkwento sa mga pulis sa nangyari. Ang unang lalaking subulpot at nanuntok ay 14 anyos lang na tila trip daw manuntok noong oras na yon. Base doon sa kwento ng witness na gusto daw niyang manuntok. Tama-tama naman itong dalawang biktima natin habang naglalakad papunta sa kahabaan ng Alabang Zapote. Yun nakita niya, sinuntok niya. Ngayon, nung lalabanan na siya ng dalawang biktima, sumigaw naman na humingi ng tulong doon sa mga suspect na tatlo na legal age at doon pinagtulungan yung dalawang biktima. Ang tatlong iba pa ay edad 18, 19 at 20. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang magkapatid na biktima na patuloy na nagpapagaling. Nasa ospital pa ang isa sa kanila na lubhang napuruhan. Yung dalawang biktima natin, may mga bugbog sila sa katawan nila, sa ulo nila, may mga sugat. Hinihintay na lang daw ang medico legal ng mga biktima bago nila ihabla sa piskalya ang mga sospek. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Maagang binawi ng buhay ang isang batang edad 4 sa Pasig. Bigo siyang masagip na masunog ang kanilang bahay. Sugatan naman ang kanyang ina. Nakatutok si Bea Penlac. Binulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente sa bahagi na ito ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City, pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Patay ang 4 na taong gulang na lalaking naiwan sa ikalawang palapag ng bahay na pinagmulan ng sunog ayon sa barangay. Sugatan naman ang kanyang 47 anyos na ina. Inatempt po nung nanay talaga na ilabas yung anak niya. So dahil nga lumakas na, nabitaway niya. Sa baba po kasi nag-umpisa, kaya wala siyang nagawa kundi tumalon sa bintana para lang siya makalabas. At pagtalon niya, gusto pa rin po niyang pasukin talaga doon sa baba yung bahay at para mailigtas po yung anak niya. Kaya lang talagang ang laki-laki na po yung apoy. 2 bahay ang tinupok ng sunog na umabot sa unang alarma. Hindi bababa sa 5 pamilya o 13 individual ang apektado, kabilang ang 50 anyos na si Arthur na nakatira roon kasama ang kanyang anak. Ang naisalba lang daw niyang gamit, cellphone at susi ng motor niya. Ginising ko yung anak ko sa kabilang kwarto para maalarma na may sunog. Ang tumakbo sa isipan ko na may salba ko yung kasama ko yung anak ko, yung buhay at ako, hindi ko na inisip yung ibang gamit. Okay lang yan ma'am kasi yung gamit nakikita lang natin yan. Mga buhay din natin may balik. Ayon sa barangay, mabilis kumalat ang apoy sa mga dikit-dikit na bahay na gawa sa light materials. Masikip po talaga sa loob din. Ang hirap kumilos. Ang tagal bago na-off yung power. At ang lakas ng kuryente, kaya kahit kami nahirapan agad siyang pasukin. Pasado alas 12:30 na ng madaling araw nang tuluyang maapula ang apoy. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Para sa GMA Integrated News, Bea Penlac, nakatutok 24 oras. Maulang weekend na naman at namerwisyo ulit ang mga pagbaha. Sa Parañaque, ilang lugar ang nalubog kaya naperwisyo ang mga residente at mga motorista. Nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie. Ivan, walang bagyo pero binaha ang ilang kalsada dito nga sa lungsod ng Parañaque matapos bumuhos ang malakas na ulan kanina. Abot tuhod agad ang baha sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue sa may barangay San Dionisio.
Ang magkabilang lane nito hindi madaanan ng maliliit na sasakyan. Ang bahang naranasan sa Parañaque ay resulta ng malakas na buhos ng ulan kaninang umaga. Base sa monitoring ng Parañaque City Disaster Risk Reduction and Management Office, abot tuhod pa ang baha sa mga barangay Santo Niño at Vitales. Dahil sa baha, ilang commuter ang napilitang lumusong sa baha kanina. May mga stranded ring motorista. Bukod kasi sa di na kinaya ng maliliit na sasakyan ang taas ng baha, takot ang ilang ilusong sa baha ang kanilang mga sasakyan. Pagtila ng ulan, matinding traffic naman ang naranasan ng mga commuter at motorista. Ang ilan ngang nainip na sa traffic, naglakad na lang. Hanggang bintiri ng baha sa daan patungong NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Naranasan din ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng EDSA ngayong hapon tulad sa EDSA Ortigas. Pati sa EDSA Boni na gutter deep ang baha at sa EDSA Guadalupe na may naipon na ring tubig sa kalsada. Ivan, sa mga oras na ito ay humupa na yung baha dito nga sa kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue pagtila ng ulan. Pero nakakaranas ng manakanakang ambon hanggang sa mahinang pag-ulan hanggang ngayon. At yan ang latest mula rito sa Parañaque. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang bagyong Lani na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, patuloy na nagpapaulan ngayong araw ang trough o extension ng bagyong Lani sa ilang probinsya. Nakararanas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya at Quirino, pati na sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Habagat ang nagpapaulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas may chance na makaranas ng light to heavy rains sa Cagayan, Benguet, Nueva Ecija, Bataan, Quezon, Camarines Norte, Sorsogon at Palawan. Light to intense rains naman ang posibleng maranasan sa buong Visayas at Mindanao pagsapit ng hapon, habang maaaring makaranas ng light to heavy rains bukas sa Metro Manila. Itinanggi ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo sa kanyang counter-affidavit na suhol ang perang dinala niya kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Anya, donasyon umano ito ng mga kontraktor. Giti Calalo, walang basehan ng mga aligasyon sa kanya. Ang sagot ni Congressman Leviste sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa inihaing kontrasalaysay o counter-affidavit ni DPWH District Engineer Abelardo Calalo, mariin niyang itinanggi na tinangka niyang suhulan si Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Leviste. Walang basihan at mapandin lang ang mga aligasyon laban sa kanya. Sabi ni Calalo, ang dinala niya kay Leviste ay donasyon umano mula sa mga kontraktor na kinolekta raw niya sa utos ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr. bilang suporta sa mga proyekto at programa ni Leviste. Nang magpunta raw siya sa tanggapan ni Leviste noong August 22, ang kongresista raw mismo ang nagtanong kung magkano ang aabutin kung ang mga kontribusyon ng mga kontraktor ay aabot sa 10%. Tinanong din umano siya ni Leviste kung meron siyang dala noon. Sabi niya, meron siyang maliit lang na halagang dinonate ng isang kontraktor na ipapadala na lang sa assistant ni Leviste. Pero sabi umano sa kanya ay kunin na ito kahit maliit para masimula na. Umalis siya para kunin sa sasakyan ng donasyon at sumunod na ang pag-aresto sa kanya. Kinuha umano ng mga pulis ang donasyon na hindi man lang nahawakan o tinanggap ni Leviste. Ang tawag po dito, at alam po ito ng mga abogado, yung diferensya ay instigation. Yung isang tao na wala namang intensyon na gumawa ng krimen ay inudyok para palabasin na meron siyang ginawang krimen. Sa isang pahayag, ipinunto ni Congressman Leviste na tila inamin daw ni Calalo na tumatanggap siya ng donasyon sa mga kontraktor. Ang mahigit 3 milyong piso raw na tinangkang ipangsuhol ay may kasamang resibo mula sa 3 kontrata. Hamon ni Leviste, pangalanan ni Calalo ang mga nag-donate ng pera. Bunyag, sino ang nagbigay sa kanya ng pera na kontraktor at sino yung ibang mga contractors na kinausap niya. Totoo ba ang sinabi niya sa akin na
may isang kontraktor sa unang distrito ng Batangas na may koneksyon sa isang kasulukuyang congressman na taga Batangas. Nabanggit din ni Calalo sa kanyang counter affidavit na nakapulong niya si Leviste kasama ang ina nitong si Senadora Loren Legarda at Congressman Ang. Sinabihan umano siya ni Legarda na alagaan ang mga proyekto ng senadora sa distrito katuwang si Ang. Sinabi ni Congressman Leviste, ang pinag-usapan nila ni Engineer Calalo kasama ng kanyang ina sa una nilang pagkikita ay ang repair ng nasirang Binambang at Puting Kahoy Bridge na pinondohan niya sa personal na donasyon. Kailangan daw ng approval ni Calalo para makapag-donate siya sa ipinagawang mga tulay. Ako, aking ina, at yung ibang mga nabanggit ninyo ay walang kinalaman sa mga proyekto sa unang distrito ng Batangas. At pwede pong tignan ito ng media, ang listahan ng mga projects, mga bidders, walang-wala po. Kaya kung gusto po ni Engineer Calalo i-divert ang attention mula sa mga kontrata sa unang distrito, sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Senadora Legarda, kayo din si Congressman Ang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras.